Ang pag-uusapan po natin ngayon, mga kaibigan, ay patungkol po kapag tayo po ay nagpa-check up or nagpa-hospital dito po sa bansang Lithuania. Ano po ba ang ating gagawin? Mapagpalang araw sa atin lahat, mga kaibigan. Nandito na naman tayo upang maghatid sa inyo ng mga impormasyon, kaalaman, mga tips at mga ideas patungkol po dito sa bansang Lithuania. Ang pag-uusapan po natin ngayon, mga kaibigan, ay patungkol po kapag tayo po ay nagpa-check up or nagpa-hospital dito po sa bansang Lithuania. Ano po ba ang ating gagawin? No? Bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs, at i-hit mo na rin ang notification bell all para updated po tayo sa ating mga susunod na mga videos na ina-upload. Don't forget to like and share sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan, upang sila rin po ay makapanood at magkaroon din po sila ng mga ideas, impormasyon, at kaalaman patungkol po dito sa bansang Lithuania upang sa pamamagitan ng video ito, mga kaibigan, ay atin po silang matulungan. No? So tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-uusapan. Ano nga ba ang ating gagawin kapag tayo po ay nagkasakit? Hindi naman po natin inaasahan yon, or magpa-hospital dito po sa bansang Lithuania. Dahil nga po, dyan po sa bansang Pilipinas, kapag tayo po ay nakaramdam ng mga sakit or tayo po ay magpapa-hospital or magpapa-check up, dyan po ay anytime pwede po tayong pumunta ng hospital or ng center or clinic para po tayo magpa-check up. Dito po sa bansang Lithuania ay iba po ang kanilang sistema. Kapag tayo po ay magpapacheck up po dito, mga kaibigan, hindi po tayo basta-bastang pupunta lamang ng hospital or clinic para lamang magpa-check up. So, unang-una, mga kaibigan, ang gawin po natin, magtatanong po tayo sa ating company kung saan po ba tayo pwedeng magpa-register ng ating health insurance or para magkaroon po tayo ng personal doktor o kung tawagin po nila dito ay family doctor na kailangan natin iparegister po natin ang ating TRP doon po sa center na yon or clinic na yon na sila po yung ating magiging personal doctor or family doctor. Na kaya tatanungin po natin sa ating company kung saan po ba pwede tayong magpa-register na malapit doon sa area mo. No? Na kapag tayo po ay kailangan natin magpa-check up or magpa-hospital kung ikaw may karamdaman, ay tatawag ka po muna sa kanila doon sa magiging personal doktor mo, doon sa pinaregisteran mo po, para ma-schedule ka po nila kung kailan ka pwedeng magpa-check up or magpa-hospital. At kung ikaw ay check upin lamang, at mayroon po silang doktor na pwede mag-check up sa'yo, doon mismo po sa center po nila or clinic, pwede ka po nilang check upin doon, mga kaibigan. At kung ikaw ay wala po sila ng ganon at kailangan mo magpa-hospital talaga dahil nga po doon sa karamdaman mo, sila po ang magbibigay sa iyo ng referral para po pagdating po doon sa doktor o sa hospital na papupuntahan mo ay aasikasuhin ka po nila. Example, kung dito ka po sa apartment mo, sa kwarto mo, hindi po natin inasahan, hindi ka na po makatayo dahil nga po sa karamdaman mo. Or katulad lamang kung ikaw ay may kidney failure na nagkaroon ng bato ang iyong kidney, katulad po doon sa kasama po namin na halos di na makatayo dahil nga po ay itatake po siya sa kanyang kidney. Tumawag po siya doon sa aming
HR at tumawag po HR namin ng ambulance at ambulance po pumunta dito at kinuha na po siya direct patungo po doon sa hospital. Yun po ay serious po yun. Kaya po kinuha na po siya ng ambulance, dinala na po siya directly sa hospital. At sagot po yun ng company. Dahil nga po doon sa TRB po namin, sagot po yun ng insurance, no? Ang binayaran po. So balik po tayo doon sa kailangan natin ng personal doktor. So kaya yun po ang pinaka-importante na kailangan po natin na magkaroon po tayo ng personal doktor dito po sa bansang Lithuania. Kung ikaw po ay bago dito sa bansang Lithuania at ikaw ay pupunta pa lamang po dito or nag-a-apply ka po dito, panoorin mo po ito, kaibigan, ng video nito dahil isa po itong pinaka-importante para po sa ating kalusugan, no? So yun nga, yung personal doktor po pala dito sa bansang Lithuania ay napaka-importante dahil sila po ang unang-una mong tatawagan kung ikaw ay magpapacheck up or magpapa-hospital dahil upang mabigyan ka po nila ng referral patungo po sa hospital. So ano ba ang hinahanap para po magpa-register doon sa personal doktor mo or sa clinic kung tawagin? TRP lamang po, mga kaibigan, ang hinahanap po nila para ma-register ka na sa kanilang system na sila po ang magiging personal doktor mo. Any moment na magpa-hospital ka, sila ang kukontakin mo para mabigyan ka nila ng referral nga, mga kaibigan. Ang clinic dito, mga kaibigan, ay mayroon na po silang doktor na minsan mayroon po silang mga aparatos doon, ECG, check-up, mayroon na po sila. Pero pag hindi na po nila kaya, kung serious po ang karamdaman mo, ulitin ko, bibigyan ka po ng referral patungo po sa hospital. Kaya sana, ang video ito, mga kaibigan, ay mapanood po ninyo dahil isa po itong napaka-importante para po sa atin na malaman po natin yung mga dapat po natin gawin. Dahil kung minsan ang katawan po natin ay di po natin alam na di naman po natin inaasahan ng mga sakit karamdaman, ay paano kung kailangan po natin mas mainam na naka-register po tayo, no? So yun po ang kagandahan ng ating insurance. Wala po tayong babayaran kapag tayo po ay na-hospital po dito sa bansang Lithuania. Wala po tayong babayaran dahil sagot po yun ng insurance natin. TRP lamang po ang ating ipapakita kapag tayo po yung nagpa-register. Kaya isa sa napakagandang benepisyo ng ating insurance dito po sa bansang Lithuania dahil covered po lahat. Yung kasama ko po dito, mga kaibigan, sa company po namin, naipit po ang kamay, namaga. Lahat po, puro po insurance yun. Wala po siyang binayaran. Tapos yung absences niya, ang nagbayad po noon ay government. Covered po siya ng insurance. Yung mga absence niya, binayaran po yun, mga kaibigan, ng gobyerno po dito sa bansang Lithuania. Yung naka-covered po doon na lokal government, no? So drop po ata yun, mga kaibigan, ang covered po sa kanyan, ang nagko-covered po sa insurance po nila dito. Ang nagko-covered po sa mga bayarin kapag ikaw ay absences. Parang sila po ang nagbabayad, no? Kaya napakaganda ng insurance po natin dito sa bansang Lithuania sapagkat wala po tayong bayaran kung tayo po ay na hospital. So yun lang, mga kaibigan. Sana ang video ito ay nakatulong po sa inyo. Nagkaroon po kayo ng impormasyon patungkol doon sa pagpa-register natin ng ating personal doktor. At nakatulong po ito sa inyo kung ano po ang ating dapat gawin kapag tayo po ay magpa-check up or magpa-hospital. No? So, ang susunod natin na topic, mga kaibigan, abangan ninyo yung patungkol naman po doon sa health card. Kasi iba po yung insurance. Kasi by insurance sa TRP lang po yung pinapakita. Yung health card po ay may sarili pong health card talaga dito na yun po ay may laman na pera na yun po ay pang personal mo. Kung ano pong bibili ka ng vitamins, mga gamot,
Yun lang po ipapakita mo, wala ka pong babayaran. May laman po yun sa amin po, €180. Wala ka pong ilalabas na pira doon. Basta may laman pa po yung ano mo, health card mo. At gusto mong pasalamin, kung kaya doon sa laman ng health card mo, ay wala ka pong babayaran. No? Pag excess, babayaran mo po yun. Dahil sa gamot lamang, vitamins, €180, sobrang na po yun sa isang taon. Per year yun, mga kaibigan. Kaya napakaganda dito po sa bansang Lithuania patungkol po sa mga insurance sa mga health natin, dahil wala po tayong babayaran, dahil nga ay covered po lahat ng government po ng bansang Lithuania ang ating pagpapa-hospital or pagpapa-check up or sa ating mga gamot na binibili. So yun lamang, mga kaibigan. Salamat po na nawa ang video ito ay share po ninyo para po makapanood po ang ating mga kababayan na papunta na po dito, na sila ay malaman nila kung ano po ang kanilang gagawin kapag nandito na po sila. Uulitin ko, kailangan po natin magpa-register agad na magkaroon po tayo ng personal doktor. So salamat sa lahat, mga kaibigan. Salamat po sa ating mga subscribers, sa ating mga followers, sa ating mga kaibigan na patuloy po sumusubaybay sa ating mga vlog, sa ating mga update, sa ating mga impormasyon at kaalaman patungkol po dito sa bansang Lithuania. Nawa marami pa pong mga kababayan natin at ating mga kaibigan na makapanood nito at matulungan ng ating video sa pamamagitan po ng inyong pag-share, mga kaibigan. Salamat po sa lahat. God bless po. Comment lang po kayo sa ating comment section kung meron po kayong mga katanungan at sasagutin po natin yan kapag may vacant time po tayo. Nagre-review po ako dyan sa ating comment section para masagot po natin. So salamat sa lahat. Ingatan po talaga ng Panginoon. Pagpasensyahan nyo po kung mayroon po kayong napapansin na paulit-ulit lagi sa aking video. Basta po ang ating hangarin ay makatulong lamang po sa ating mga kababayan, sa inyo. Yun po ang nais po ng video po natin, na maipahatid sa inyo yung mga impormasyon, kaalaman at mga ideas patungkol sa bansang Lithuania. So kunin nyo lamang po yung mga may matutunan po kayo. Alisin nyo na po yung mga paulit-ulit or mga hindi nyo po nagustuhan. Basta ang importante, kunin nyo po yung may matutunan po kayo. Salamat sa inyong lahat, mga kaibigan. God bless po. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye po, mga kaibigan.